Ang nawawalang kopa. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay mo ang salaping ibinayad nila bago mo isara. At ilagay mo pa ang aking kopang pilak sa sako ng bunso. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, habulin mo ang mga taong yon, at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon, at ginagamit din niya yon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala, at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni hindi namin naisip na gawin yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Canaan, gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kopang sinasabi ninyo, dapat siyang mamatay, at magiging alipin ninyo kaming lahat. Mabuti, sagot ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin, makakalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan, ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako, at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, yumuko sila sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong may tatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming may kakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya, hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi kaming lahat, alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi. Hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin, makakauwi na ang iba sa inyong ama. Nagmakaawa si Juda. Lumapit si Juda kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Itinuturing ko po kayong para ng si Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Sinabi po namin na may ama kamig matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit sinabi ninyo sa amin na hindi ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya may haharap sa inyo. Sinabi namin ang lahat ng ito sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring nilure siya ng mabangis na hayop. At kung isasama pa ninyo ang natitira, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Magkadugtong po ang buhay ng aming ama at ng buhay ng bata, kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na ikamamatay niya ito. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. At isa pa, itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung hindi ko siya maibabalik, ako ang bantunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alapinan ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid, hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama, kung iyon ang mangyayari.